Ako si Avery Sullivan, ang pinakamatalik kong kaibigan at ako ay napangasawa sa iisang mayamang pamilya bilang biyenan. Napangasawa niya ang misteryosong bilyonaryo, ang pangalawang anak na lalaki ng mga Preston, si Mason. Ako naman ay napangasawa ang playboy na tagapagmana, ang panganay, si Oscar Preston. Ang mapangasawa ang lalaking mahal ko, ay nagpapasaya sa akin. Pero sa kasamaang palad, sa paningin ng lahat, kami ay mga babaeng pera ang habol. Para lang makapangasawa ng mayaman, daw ay nagpanggap kami bilang ang matagal nang nawawalang mga minamahal ng magkapatid na Preston. Ilang araw na akong hindi nakakapag-ehersisyo. Nagsisimula ng manigas ang katawan ko. Rachel Griffin, sa suot mong sexy na bunny outfit, hindi ka ba natatakot na makita ka ni Mason? 3 buwan na akong nagpapanggap na isang maginoong babae. Halos hindi ko na nga ako makilala. Hoy, tingnan mo nga ang sarili mo. Isa kang fitness enthusiast, pero araw-araw kang nagpapanggap na mahinang dilag. Naaawa ako sa'yo, pero mas mabuting mag-ingat ka. Si Ginoong Oscar ay napupuot sa mga sinungaling. Narinig ko ang huling taong nagsinungaling sa kanya ay nawala sa karagatang Atlantiko. Ginoong Oscar, Ginoong Mason, nakauwi na po kayo. Ang aga ninyong nakauwi? Tulungan mo akong magbihis. Nasa baba po ang 2 ginang. Wala ka bang profesionalismo? Alam mong kailangan mong isuot ito, pero kinain mo pa rin 40 plato ng karne at 3 cake. Mahuhuli tayo. Bilis, bilis. Dali. Ang sikip. Mason, nandito ka na pala. Oscar, nandito ka rin pala. Oscar, Anong ginagawa mo kanina? Bakit ang pawis mo? sabi ng doktor, dapat daw mas mag-ehersisyo ako. Kaya sumunod ako sa yoga video, pero ang hina ko talaga. Ilang minuto pa lang, basa na ako sa pawis. Mabuti naman ang pag-eehersisyo, pero huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Maligo ka na. May handaan tayong pupuntahan mamayang gabi. Buti na lang. Malamang patay ako kung nahuli ako. Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain muna ng konti? Pata. Adobong pakpak at liempo. Paborito ko lahat yan. Gusto mo ba? Kukuha ako para sa'yo. Si. Ang taba-taba naman nito. Sino bang gustong kumain nito? Ang dream girl ni Oscar ay hindi kumakain ng karne. Para maging magandang kapalit, kailangan kong panatilihin ang persona ng isang mahinang dilag. Akala ko gusto mong kainin ito. Hindi ka nagsinungaling sa akin. Oscar, paano ako magsisinungaling sa iyo? Dapat alam mo kung ano ang mangyayari. Kapag dinaya mo ako, Rachel, gusto mo ba? Ang karne na ito ay dating mga buhay na nilalang na tumatakbo sa mga bukid. Sabi ng Buddha na pigilan ang pagpatay at palayain ang lahat ng buhay. Mas mabuting alisin ang karne na ito. Si Rachel ay isang debotong Buddhist. Siya ay tunay na mabait ang puso. Magsaya kayo. Babalik kami kaagad. Halos mamatay ako sa takot. Nang makita ko ang masarap na pagkain kanina, muntik na akong magkamali. Kung alam lang ni Oscar na nagpapanggap ako sa buong panahong ito at nagsisinungaling ako sa kanya, tiyak na pagpuputol-putulin niya ako. Salamat sa Diyos. Kung hindi, saan pa ako makakahanap ng ganoong kagandang trabaho? Ang asawa ay gwapo at ang biyenan ay mapagbigay. Ang tanging downside ay hindi ako makakapagkaroon ng tunay na relasyon. Tama ka. Sino ang gugustuhing makipag-date sa isang kapalit? Kayong 2 mga plastic. Kaya pala, narito kayo. Oh, si Ate Karapala. Sino ang ate mo? Ako ang inaanak ng mga Preston. Kayong 2 mga payaso. Anong karapatan mo para tawagin ako niyan? Kung hindi kita tatawaging ate,
Matanda na ba ang itatawag ko sa'yo? Ikaw, Hoy, bantayan mo ang imahe mo. Kaya, ano ang gusto mo sa amin? gusto ko lang sabihin sa inyong dalawa na ang tunay na dream girl ay babalik na. Mas mabuting mag-empake kayo ng gamit at umalis na kayo. Anong pinagtatawanan mo? Naalala namin. Yung nakakatawa. Hindi ka namin pinagtatawanan. Putang ina mo. Kayong dalawang hampas lupang mga ulila. Anong karapatan ninyong pagtawanan ako? Mga plastic kayong dalawa. Niloloko ninyo ang mga kapatid na Preston para pakasalan kayo. Hindi ba kayo natatakot na kapag nahayag na, wawakasan na kayo? Avery, punta tayo doon para makalanghap ng sariwang hangin. Teka, hindi pa ako tapos. Akala mo ba pwede kayong umalis? Sinasabi ko sa'yo, kung alam ninyo ang ikabubuti ninyo, umalis kayo sa bahay ng mga Preston. Kung alam mo ang ikabubuti mo, tigilan mo na ang pagpapanggap at umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magalit kung maging malupit ako. Ginagaya mo ako. Paulit-ulit mo lang sinasabi yung iilang bagay na yan. Nagsasawa na kaming makinig dahil lang gusto mo si Oscar, pero hindi ka makapag-asawa sa pamilyang Preston, kaya nagdaramdam ka. Hinahamon mo akong pagtawanan? Kara, tama na yan. At ikaw? Avery, okay ka lang ba? Sa tingin ko masyado akong naging mabait sa kanya. Susuntukin ko ulit siya. Oscar, kasalanan nila lahat. Oscar, wag mo. Sisihin Kara. Kami lang ni Avery. Ang nakasagabal sa Siskara. Naawa lang ako sa Avery na natamaan. Hindi ko alam kung magkakaroon pa siya ng episode. Kara, Ninang, mahal kong Avery. Siguradong masakit talaga. Nanay, okay lang ako. Paano mo nasabi? Namamaga ang mukha mo. Hindi ko alam kung anong sama ng loob niya. Pinagtripan niya kami dahil mga ulila kami. Walang magulang na aasahan. Ipapanalo ko ito para sa inyo. Ninang, Huwag mo akong tawaging ninang. Tatawag ako sa mga magulang mo at ipapakulong kanila. Tignan mo ito. Nasaktan ng anak kong babae dahil sa iyo. Mason, pakisabi mo para sa akin. Anong sasabi? Hindi mo kayang protektahan ang sarili mong asawa. Wala kang kwenta. Naloko kayong dalawa. Babawi ako para sa inyo. Hindi ba ang eroplano at yate? Ang binili ng pamilya natin? Oo. Ibibigay ko sa dalawang mahal kong anak na babae. Magkapareho ang halaga. Kayo ng dalawa ang mamili. Eroplano at yate? Bilyon ang halaga siguro. Okay lang ba? Tatawag ako ng doktor. Okay lang ako. Nanay lang ang sobrang bait sa akin. Napuno lang ako ng pasasalamat. Pero nanay, hindi importante ang pera at mga gamit. Ibigay mo lahat sa Avery. Salamat, Rachel. Limang araw na akong hindi kumakain ng karne. Buti na lang at nasa biyahe si Mason. Kung hindi ko magagawang anyayahan ka. Para ipagdiwang ang pagkakakuha natin ng cruise ship at private jet uli. Kailangan ko ring kumain ng marami. Kung hindi lang ako nahihimbing sa gabi. Nawawalan ako ng malay sa gutom. Kumusta naman ang lagay mo at ni kanyang kamahalan ngayon? Narinig ko na binabaliwala ka ng playboy na si kanyang kamahalan. Panghalili lang naman tayo, sa totoo lang. Dahil bumalik na ang kanilang mga unang pag-ibig, dapat na lang tayong umurong para sa kanila. Kahit papaano ay mabait ang biyenan ko, at gwapo naman ang asawa ko, dapat na akong masiyahan. Masiyahan? Pero, mahal ko si Oscar sa loob ng 8 taon. Sige na, ipasa mo ang bola. Dito, dito. Oscar, hinahanap ka ni Cara Sterling. Parating na.
Sorry, anong iniisip mo? Kain ka na. Alam mo ba? Ang pianistang si Ruby ay bumalik mula sa Estados Unidos ngayon. Ang pangalawang anak ng mga Preston ang mismo ang sumando sa kanya. Nahuli sila sa camera. Ang sweet nila tingnan. Eksakto, bagay na bagay sila. Oo. Rachel, kumalma ka. Ayos lang. Tatawagan ko si Mason para alamin kung ano ang nangyayari. Ano ang nangyari, Rachel? Bumalik na ang unang pag-ibig niya. Ayaw na sa akin ni Mason. Gusto kong maghiwalay. Rachel, huwag kang umiyak. Kung maghihiwalay kayo, maghihiwalay din kami. Mag-asawa na tayo sa mahabang panahon, pero hindi ko naman napalapit sa kanya ang puso niya, o kahit na makuha man lang siya. Malaking kawalan yon sa akin. Maghihiwalay din naman tayo, kaya mas mabuting matulog na lang ako sa kanya. Kailangan kong magtagumpay. Anong ginagawa mo? Parang may tinatago. Oscar, hating gabi na. Uminom ka ng gatas. Makakatulong yan para makatulog ka. Ibig mong sabihin, malamig ako sa'yo? Hindi ganoon. Inumin mo na habang mainit-init pa. Malamig na yan mamaya. Ang nerbiyosa mo naman. Nilagyan mo ba to ng droga? Sige, kalimutan mo na. Magpahinga ka na. Hindi naman siya ganoon kagaling sa kama. Peter, i-email mo sa akin ang final draft ng kasunduan sa paghihiwalay. Siguro hindi mo na dapat ituloy ang diborsiyo. Sa tingin ko, mabuti naman siya sa'yo. Pakitang tao lang yan. Ang gusto niya ay yung mahina kong pagkatao. Mabubunyag din yan balang araw. At alam mo namang, walang kinamumuhian niyang lalaking yan kundi ang pagiging sinungaling. Dapat na tayong umalis. Yan lang ang paraan para manatiling ligtas. Habang walang tao sa bahay, umalis na tayo ngayon. Ngayong ganito na tayo kayaman at malaya, anong dapat nating gawin? Narinig ko na may bagong mga male model sa Maple Leaf Bar. Matagal na rin tayong hindi nakakapunta doon. Sabay tayong pumunta. Tara na, magpatawag tayo ng 10. 5 para sa'yo, at 5 para sa akin. Avery Sullivan, akala mo makakatalik mo lang ako, at tatakas, ang kapal ng mukha mo. Mason, makontak mo bang hipag ko? Nawawala si Rachel. Kaya pala tumakas siya. Mga tao, hanapin niyo siya. Tagay. Ito ang buhay na gusto ko. Kumakain at umiinom ng walang humpay. Itong mga ulo ng kuneho, bigyan mo ako ng 10 pa. Kung nandito si Mason, kailangan kong sabihin.
Ang cute-cute ng mga kuneho. Paano mo makakain ang mga kuneho? Ang sarap-sarap ng mga kuneho. Wala akong pakialam kung gaano sila ka-cute. Parating na, parating na. Hello, ate. Hindi masama. Kung ganon, 1, 2, 3, lahat, umupo na. Halika na. Ako na ang maglalagay ng inumin mo. Uminom ka, ate. Tara, uminom tayo. Rachel, talagang pinahirapan mo akong hanapin ka. Mason, tapos na ako dito. Nakuha mo ang katawan ko. At kinuha ko ang pera mo. Quits na tayo. Eksakto. Hiniwalayan na kita. Kailangan ng pirma nating dalawa para sa diborsyo. Ikaw, ay, asawa ko pa rin. Buisit, malaya na ako. Pwede akong makipagkita sa kahit sino. Sigurado ka? Manang, ano man ang nangyayari sa pagitan namin ni Rachel, huwag kang makialam. Hindi, kaibigan ko si Rachel. Huwag mo siyang galawin. Galit na siya. Umalis ka na ngayon. Hindi ako makauwi. Ito lang ba silang lahat? Hindi pa ito sapat para magpainit. Walang kwenta ang pinuno ng mga Preston at ang mga bodyguard na dala niya ay kaparehong kawawa. Hindi masama. Avery, ang pagbunot sa puno ng willow, Naku, ang pagkukunwari ko. Nahuli ng harapan. naglakas loob kang magsinungaling sa akin. Nagpapanggap lang ako. Kasi gusto mo ng mga mahina at maselang magaganda, kaya para mapasaya ka, syempre kailangan kong itago ang tunay kong sarili at magpanggap. Kaya pala nagpapanggap ka sa buong panahon? Ang kahinaan ay pagpapanggap lang. Ang pagpapasaya sa akin ay pagpapanggap lang. Kahit ang kasiyahan sa kama ay peke. Nakipagtalik ka sa akin, at ngayon gusto mong tumakas. Sino ang nagsabing nasiyahan ako? Pangit talaga ang galing mo sa kama. Bitawan mo ako. Sa panaginip mo, Ibaba mo ako. Hayop ka. Avery, Hayop. Bitawan mo ako. kalmado ka na ba ngayon? Oscar, hiwalay na tayo. Mayroon akong personal na kalayaan. Ito ay maling pagkakakulong. Binigyan kita ng sobrang kalayaan. Ano ang ginagawa mo? Dahil Ginang Preston, sinasabi mo sa lahat na masama ako sa kama, paano ko ito tatanggapin? Ikaw ang unang nanggulo sa akin, huwag ka nang umasang iiwan mo ako. Huwag mong isipin na tatakas ka. Kung hindi, gagawin kong hindi ka na makabangon pa sa kama. Avery, halika rito. Gutom na talaga ako. Kahapon, matapos kang ang dalhin ng asawa mo, may ginawa ba siya sa'yo? Mukhang matindi ang nangyari. Nagtatawa ka sa akin. Sa tingin ko sa'yo, parang hindi ka rin naman nakaahon. Sabihin mo nga, dahil pareho naman tayong ganyan ang itsura, bakit hindi pa tayo pinapaalis? Siguro, interesado pa rin sila sa atin. Bago pa rin tayo sa kanila, pwede pa tayong maging mas maarte.
Hindi ako naniniwalang kaya nilang magtiis magpakailanman. Kung ganoon, magiging pasakit ako araw-araw. Ayaw kong maniwala na si Oscar ay hindi magsasawa sa akin. Ay nako, mga anak ko. Nanay, pasensya na. Nagsinungaling kami sa inyo sa buong panahong ito. Hindi kami ang inyong inaakala. Mabuti, mabuti. Ngayon, mas katulad nito. Alam ko na, ang paraan ng pagkain ninyong dalawa kanina ay para kayong mga kuting kung pakainin. Hindi kayo kumakain ng kahit katiting na karne. Paano kayo mabubuhay ng ganoon? Kayong dalawa, kapag malusog at malakas na kayo, saka pa lang kayo makakapagbigay ng mga apo sa mga Preston. Hoy, Steward! Steward, kunin mo ang mall na binili ko at ilipat mo sa pangalan ng dalawang binibini. Ito ang gantimpala nila sa pagkain ng mas maraming karne. Opo, madam. Salamat, nanay. Ang dalawang ito ay mga estudyante sa kolehiyo. Narito sila para kumain, maglaro at mamili kasama namin. Sila ay para sa pakikisama. Tungkol naman sa inyong dalawa, kung maaalagaan ninyo kami ngayon at maglilingkod ng maayos, ang tip ay magiging napakageneroso. Nakuha nyo na. Well, Ito ang buhay. Well, tingnan mo iyan. Tiyak na sa kanluran sumikat ang araw ngayon. Kayong dalawang soro, aalis ng bahay na ganyan ang suot, at may dalawang lalaking kasama. Medyo nababagot ako. Samahan natin siya. para lang masaya. Ano na naman ang pinagkakaguluhan ninyong dalawa? Wala naman. Kasi lang, maraming bagong haute couture ang shop na ito kakadating lang. Ako naman, bibilhin ko ang mga ito para isuot para kay Oscar. Gusto na gusto ni Oscar kapag magaganda ang suot ko. Kara, siguradong hindi ka rin interesado at gustong makipagkumpetensya sa akin. Hindi ko naman gustong makipagkumpetensya sa iyo. Oo, tama. Bibilhin ko lahat ng nasa store na ito. Halika rito. Gusto ko ang pinakabagong haute couture ng shop mo. Dalhin mo lahat sa akin. Paumanhin, Binibining Whitman. Lahat ng haute couture sa aming shop ay nakareserba na. Bukod pa riyan, ito ay batay sa, personal na, sukat ng mga kliyente, at ipinasadya. Nangangamba ako na hindi namin ito maibibigay sa inyo. Ano ba ang problema mo? Natatakot ka bang hindi kayang bayaran ni Kara? Wala namang masama kung susubukan niya itong isuot. Paumanhin, Binibining Whitman. Ang mga damit ay talagang nakareserba na. Higit pa riyan, kung walang pahintulot ng kliyente, hindi namin magagawa ang desisyong iyon. Bakit mo sila tinitingnan? Paano kayang makakabili ng haute couture ang dalawang hamak na babaeng iyon? Paano kayang makakabili ng haute couture ang dalawang hamak na babaeng iyon? Kawani, kung gusto niyang subukan, hayaan mo siya. Gayunpaman, may mga patakaran sa industriya. Kung bibilhin mo ang nakareserbang haute couture ng iba, kailangan mong magbayad ng 10 beses sa presyo. Kara, may ganoong kalaking pera ka ba? Alam mo ba kung sino si Kara? Siya ang panganay na Binibining Whitman. Inaanak ng mga Preston, at isang socialite ng Riverview. Kahit 10 beses. Kahit 100 beses pa. Kaya naming bayaran iyon. Kawani, malinaw mong narinig siya. Bilisan mo at ibigay mo sa kanya ang mga item. Tandaan mong singilin ang bayad. Huwag mong isiping hindi ko kayang bayaran iyon. Susubukan ko muna ito. Hindi naman ibig sabihin ay kailangan kong bilhin. Hoy, huwag mong pilitin. Mapupunit iyan kung patuloy mong hihilahin. Kara, kung hindi mo maizip, huwag na. Ang bayad sa pinsala ay 10 beses sa presyo. Hindi iyon maliit na halaga. Sino ang nagsabing hindi ko maisip? Kayong dalawang puta, anong pinagtatawanan nyo? Ako. Pinahahalagahan ko ang iyong intensyon, pero hindi kailangan ng ganyang kalaking gesto. Pasensya na po, Binibining Whitman. Ang custom gown na ito ay orihinal na nagkakahalaga ng 1.2 milyon. 10 beses noon, 12 milyon na. 12 milyon? Narinig ko rin. 12 milyon, di ba? Imposible. Talagang pinagtripan nyo ako. Kung ipapabayad nyo to sa akin, isasakdal ko kayo sa pangingikil. Binibining Whitman, ang usapan natin kanina ay naitala lahat ng kamera.
Kung susubukan mong umatras, ang footage na ito ay kakalat sa mga socialite sa loob lang ng 5 minuto. Ipilit mong isuot ang custom gown ng iba, at maging ang pag-amin mo na kahit daang beses ang bayad ay hindi mahalaga. May mga saksi sa lahat ng yan. Kara, mas mabuti sigurong magbayad ka na lang. Magbayad ka na lang ng kaunti. Kung kumalat ang balita, ang reputasyon mo ay masisira. Sige, magbabayad ako. Ibigay mo ang account details mo. Natanggap ang bayad, 12 milyong dolyar. Pasensya na yan. Nakalimutan kong patayin ang notification. Ikaw pala. Pinagtripan mo ako. Nagbibiro ka yata, binibining Whitman. Hindi kita pinilit na isuot ang custom gown ko. Sinira mo ito, kaya ikaw ang magbabayad. Paano naging panloloko yun? Tawagin niyo rito ang mall manager. Gusto kong makausap ang manager niyo. Ito po mismo, ang bagong general manager namin, Ginang Sullivan, at si Vice President Griffin. Tigil. Oscar, tulungan mo ako. Binubuli nila ako. Pinagba-blackmail pa nila ako. At sinaktan nila ako. Matagal nang nahayag ang tunay nilang kulay. Tingnan mo sila, yung pag-iingat nila dati. Pakitang tao lang pala. Sa totoo lang, sakim at bastos lang sila. At sobrang vulgar. Kayong dalawang manloloko. Nahuli kayong red-handed ngayon. Hintayin nyo lang si Oscar na palayasin kayo sa Riverview. Dapat talagang palayasin sa Riverview. Oo, dalhin mo na siya. Ano pang hinihintay mo? Manonood ka lang ba habang binubuli ang boss mo? Bakit mo ako hinahawakan? Oscar, sila ang nagsinungaling sa'yo. Sila ang dapat mong hawakan. Oscar! Manugang, ikaw ba ang aalis kasama nitong mga hamak na ito? O tatawagan ko si Mason? Aalis na ako. Ikaw, Gusto mo bang mag-shopping? Sasama ako sa'yo. anong kagaguhan na naman ang ginagawa nitong maliit na pasaway? Tapos na akong mamili. Wala namang mga gwapo sa paligid. Kakain muna ako. Si. Sasama ako sa'yo. Nagsinungaling ako sa kanya tungkol sa isang napakalaking bagay. Imposibleng hindi siya galit. May masamang balak siya. Tiyak na may malaking plano siya. Naghihintay lang siya na mawala ang pag-iingat ko. Tapos, lilimitahan niya ang kalayaan ko. Ang pangit ng lasa nito. Hindi ko ito kakainin. Sir, tanggalin mo ito. Ang pangit tingnan, nawalan na ako ng gana. Palitan mo. Palitan mo ulit. Wag na, hindi na ako kakain. Nakakainit. Sige. Dadalhin kita sa isang masayang lugar. Ang lugar na ito. Nagtataka ako kung nasisiyahan ka. Paano mo nalaman na mahilig ako sa pagbaril? Ang mga gamit dito, matagal ko nang gustong subukan ito. Mga VIP member lang ang makakapasok dito. Si Rachel ba ang nagsabi sa'yo? Mag-enjoy ka. Ang galing. Hindi masama. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Hindi ko alam na marunong ka palang magbaril. Paano ko hindi nalaman yon? Mukhang kilalang kilala mo ako. Siyempre naman. Pagkatapos ng lahat, ako ang iyong kaklase noong high school. Hindi masyadong maganda ang swerte mo ngayon. Tingnan mo yung babaeng katabi niya. Laging tumatama sa bullseye. Hindi mo naman nakalimutan kung paano magbaril, pero ako, pinili mong kalimutan. Mukhang pareho silang magaling. Sino sa tingin mo ang mananalo? Ang babae ang siguradong mananalo. Nakita naman nating lahat kanina. Bawat putok, tiyak na tama. Hindi ako ganoon kasigurado. Sa gwapong lalaki ako pusta.
Target 1, 9.8. Target 2, 9.9. Isang putok na lang ang natitira, nangunguna ang lalaki ng 0.1 puntos. Mukhang hindi pa rin kita lubusang kilala. Magaling ka rin naman. Sa loob lang ng ilang araw, mula sa isang mahinang babaeng may sakit naging bihasang tirador ka na. Parang himala sa medisina. Kailan ka pa naging ganito katalas ang dila? Sa huling putok na ito. Kung ako ang manalo, dapat mong i-grant ang isang kahilingan ko. Kung iniisip mong umalis, mas mabuting kalimutan mo na yang ideyang yan. Ang huling putok. Sampu. Ang target mo. Siyam. Tabla, nasisiyahan ka na ba? Sinadya mong ipanalo ako. Alam ko na. Hindi ko pwedeng hayaan ang sarili kong maging ganito. Ilang buwan pa lang akong pinapa-ampere. Ganito na agad ang katawan ko. Ikaw, Anong ginagawa mo dito? napakadali mo bang mapahiya? May parte ba ng katawan mo na hindi ko pa nakikita? Oscar, pwede bang wag kang mag-init ulo sa liwanag ng araw? Ganun ka ba kabagot? Ikaw, tama na yan. Si, hayaan mong ipahid ko ang gamot. May gusto ba talagang konti sa akin si Oscar? Naipahid na ang gamot. Oras na para magsimula sa negosyo. Rachel. Pumunta na sila sa opisina. Eksakto. Araw-araw lalong bumabawas ang gana nila sa trabaho. Akala ko magbabangkarota na ang Preston Group. Dumating na ba yung unang pag-ibig ni Mason para mang-asar sa'yo? Hindi, wala akong nakitang anino niya. Nakakainip na. Jetsko. Bigla na lang naging mabait si Oscar nitong mga nakaraang araw. Nagsisimula na akong maghinala na baka umiibig na sakin si Oscar. Hoy, magpaka-realistic ka. Baka ito lang ay paraan nila para ibaba ang ating bantay. Kapag tuluyan ka nang umibig kay Oscar, maghihiganti siya sa'yo. Oscar, hindi mo na ba ako mahal? Huwag mo sana akong iwan. Oscar, halika rito. Avery, saan mo ba nakukuha ang ganitong kumpiyansa? Paano ako magkakagusto sa isang kapalit? Lalo na sa isang taong bastos at mababaw tulad mo, isang ulila. Pero dati, napakabuti mo sakin. Ang tanga-tanga mo talaga. Ginagatungan lang kita noon. Ngayon, umalis ka. Kailangan kong magising. Teka, hindi ba ito yung personal na pendant ni Mr. Preston? Narinig ko na ito'y alaala mula sa unang pag-ibig ni Mr. Preston, si Cara Sterling. Ang huling taong humawak sa pendant na ito ay pinutulan ng mga kamay at paa. Tapos na tayo? Avery, okay ka lang? Kumpara sa pagkawala ng isang parte ng katawan. Maliit lang itong sugat. Pag-isipan ko muna. Hello. May paraan ba kayong makagawa ng eksaktong kopya ng jade pendant na ito? Kaya namin. Pero, bawat piraso ng jade ay may kanya-kanyang disenyo, kaya baka may kaunting pagkakaiba. At saka, medyo luma na itong pendant, kaya ang bagong gawa ay may ilang pagkakaiba. Okay lang. Gawin nyo lang ang makakaya nyo. Kailangan ko lang itong magamit, pansamantala.
Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Nakalabas ako buong araw. Pagod na ako. Sana mabigyan ako nito ng kaunting oras. Para saan ang oras na binibili mo? Oscar, nandito ka na pala. Mason, papasok na ako sa kwarto ko para magpahinga. Hindi ba sa first floor ang kwarto niya? Ano yan sa kamay mo? Oscar. Namili ako buong araw. Pagod na ako. Buti na lang nakahanda na. Oscar, medyo gutom na ako. Medyo gutom na rin ako. Oscar, gutom na talaga ako. Honey, kumain ka na. Hindi ka ba gutom? Lasang ubas. Alam mo, yung unang kagat ko ng cake ay lasang ubas. Naalala mo pa ang lasa ng kinain mong cake noon? Naalala mo ba kung sino ang nagbigay sa'yo? Avery! Ito grape cake para sa'yo. Ito ang unang beses kong kumain ng cake. Ang tamis at sarap. Hindi ko na maalala. Pero sa alaala ko, napakatamis ng cake na yun. Hindi mo maalala. May regla ka ba o ano? Ang bilis magbago ng mood mo. Avery Sullivan, masyado ba akong naging mabait sa'yo nitong mga nakaraan, kaya akala mo pushover ako? Alam ko na, yan ang kapalit ng pagsisinungaling kay Oscar. Ngayon, galit na si Oscar. Binata, nagpumilit pumasok si Ginang Whitman, at hindi ko siya napigilan. Kung hindi ako dumating, ano kaya ang mangyayari kung niloloko si Oscar? At saka, mukhang ngayon na-realize na rin ni Oscar na may problema sa pendant na ito. Ang pondo. Oo, yung lagi mong suot, yung pendant na iyan. Alam ng lahat na ang pendant ni Oscar ay regalo ng pinakamahalagang tao sa buhay niya. Hindi mo pa rin ba napapasunod si Oscar? Maaari akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano? Peke ang pendant na ito. Ang totoo ay napalitan na ito ng peke mo. May ebidensya ako. Nakuha ko ito sa kamera. Kara, ano ang ibig mong sabihin? Ang nangyayari sa pagitan ng asawa ko at sa akin ay wala kang kinalaman. Pamilya kami ni Oscar. Ikaw, paulit-ulit kang nagsisinungaling kay Oscar. Dapat, matagal ka nang tinapos. At alam mo ba kung gaano kahalaga itong pendant kay Oscar? Alam mo siguro, di ba? Pagkatapos ngayon, ang iyong katayuan bilang Ginang Preston ay malamang na magtatapos na. Malapit nang bumalik si Kara. Kung makikita niyang nasira ang pendant, maghihinagpis siya. Wala kang pakialam dito. Palabasin mo siya ngayon. Hindi niya hahampasin si Avery, di ba? Hoy, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan na lang natin ito. Hindi niya ako hahampasin, di ba? Makatiis ako ng ilang hampas. Hindi ako natatakot sa harapan. Nag-iisip lang ako kung maapektuhan si Rachel. Pasensya na. Kaya lumapit ka sa akin kanina. Para lang itago ang pendant na ito. Oh. Avery, Hindi sinasadya. Naiwan mo ang pendant sa kama. Naaksidente kong natumba ito sa sahig ngayon. At nasira. Pinagsisikapan kong ayusin ito. Nakaputol pa ako ng kamay. paano ka naging ganito kapabaya? Paano kung magka-infection? Hoy, Oscar, bakit iniintindi mo pa siya? Dapat hampasin mo siya. Calm down lang dito. Hindi ito kasing importante ng asawa ko. Pero niloko ka niya. Tama ang asawa ko. Ang mga bagay sa amin. Hindi mo dapat pakialaman. Ilabas mo siya. Kapag nakita kita ulit, hindi ako magdadalawang isip na paalisin ang mga Whitman sa Riverview. Ako.
Oscar, Alis na rin ako. Malamang, hinahanap ako ni Mason. Mas importante ba talaga ako kaysa sa pendant? Hindi ko pinapansin kung sincere ka o hindi. Hayaan mo lang akong masaya, sandali. Kaya, naalala mo na ba ang pendant na ito? Oo. Ipagtatanggol ko ito hanggang sa huli. Sinungaling. Ang lala ng pagka-distract mo. Anong iniisip mo? Bakit? Nag-iisip ka na naman bang kumuha ng mga male model? Sa presensya mo, wala na akong lakas para dyan. Alam mo ba kung sino ang nagbigay kay Oscar ng jade pendant na yon? Malamang galing yon sa isang maliit na babae noon. Bakit? Nagkagulo na naman ba kayo ni Avery? Nabasag ni Avery ang jade pendant, pero sa nakita ko, parang hindi naman siya galit na galit. Posible kaya na hindi naman talaga ganoon kabagsik si Oscar? Depende sa kausap ang galit niya. Huwag kang makialam sa pagsasama nila. Tara na! Itinatali mo ako parang baboy. Matagal nang gumaling ang sugat ko. Matagal nang tumigil ang pagdurugo. Sobra-sobra ka namang mag-alala. Iniimbita mo ba ako? Imbitahin ka para saan? Nakita kitang nakangiti ng masaya sa kama. Posible kaya na inaanyayahan mo akong sumama sa'yo? Kaya, wala ka talagang alaala sa pendant na suot ko? Wala. Bakit ko naman gugustuhing alalahanin ang alaala ng pag-ibig mo at ng unang minahal mo? Paano niya nakakalimutan ang pendant na suot-suot niya mismo? Ganito na lang tayo mamuhay. Basta wag mo akong paalisin, mananatili ako. Kahit ako'y kapalit man. O ang tunay. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Hoy, bakit bigla mong naisipang magdala ng dessert para kay Oscar? Huwag mong sabihing nahulog na ang loob mo sa kanya. Para sa mga katulad natin, na mahilig magpasikat, dapat ba tayong pumunta sa opisina para ipagmayabang ang iyong estado bilang asawa ng presidente? Tara na. Hello, may appointment ba kayo? Ay, hindi man lang tayo kilala ng receptionist. Ano pa bang ipagmamayabang? Nandito ako para makita si Oscar. Daang-daan na tao, na katulad mo, ang pumupunta para kay G. Preston araw-araw. Hindi kayo makakapasok kung walang appointment. Maraming tao? Bata at magaganda ba silang lahat? Mas magaganda ba sila kaysa sa akin? Mga artista sa pelikula, mga tanyag na music hero, o mga internasyonal na supermodel. Sino ka ba para mag-akala? Sikat na sikat pala si Oscar. Ano? Nakikita ba niya silang lahat? Akala mo ba si G. Preston ay ganoon lang kadali? Kung wala kayong appointment, umalis na kayo. Hindi na namin kailangan ng appointment. Hindi ako katulad nila. Ako ang asawa ni Oscar. Yung lehitimong kasal. Talagang iba ka. Lahat sila ay nag-aangking, kasintahan ni G. Preston, pero ikaw lang ang may lakas ng loob, na magsabing asawa mo siya. Guardia, palayasin niyo ang dalawang manloloko na ito. Hoy, seryoso ako. Ako talaga ang asawa ni Oscar Preston. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko ang ebidensya. Hoy, Avery, ipakita mo sa kanya ang marriage certificate mo at ni Oscar. Nakita mo ba ito? Isang pribadong litrato ng asawa ko. Hindi mo inaasahan, ano? Payat tingnan kapag nakadamit, pero may maskulado pala sa ilalim. At ako lang ang may karapatang makita ito. Ginoong Preston. Oscar, Mahal, Ang panlasa ng asawa ko ay talagang napaka-espesyal. mahal, siguradong gutom ka na. Espesyal kung ginawa ang mga meriendang ito para subukan mo. Nalason?
Anong sinasabi mo? Walang may gusto na mabuhay ka ng napakatagal na magkaroon ng walang hanggang buhay at mabuhay ng 100 taon pa kaysa sa akin. Sa ganoon, may tuloy-tuloy akong pera na magagastos. Tama na. Sundan mo ako. Ginoong Preston, magsisimula na ang meeting. Alis na ako. Masamang kapitalista ka. Ang opisina na ito ay napakaluho. Pinagchitsismisan mo na naman ako. Hindi. Ginawa ko ang mga peanut cookies na ito para sa iyo. Kainin mo habang mainit-init pa. Hindi na masarap kapag lumamig. Hindi ko pwedeng kainin. Gumugol ako ng 4 na oras sa paggawa nito. Ako mismo ang tumikim. Masarap. Pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka pwedeng kumain ng matatamis. Maganda. Sa susunod, gumamit ka ng mas kaunting asukal. Si Eddie, itatabi ko ang mga ito para sa iyo. May mga gagawin ako. Umuwi ka na. Maaga akong uuwi ngayong gabi. Paalam. Paalam. Mr. Preston, may allergy ka sa mani. Bakit kinain mo ang peanut brittle? Unang beses niyang nagluto para sa akin. Parang, nagbago talaga ng malaki ang ma'am. Oscar, wala nang asawa mo. Oy? Huwag kang masyadong kuripot. Sige, huwag mo na kinain. Tara na, naghihintay ang mga board members. Oo nga, magkikita kayo ni President Lee ngayong gabi. Pumunta ka sa lugar ko. Hindi pwede. Ako! May concert akong pupuntahan ngayong gabi. Kalimutan mo ang concert. Umuwi ka ng maaga pagkatapos ng meeting. Huwag mong hayaan ang asawa mong gumawa ng mas maraming problema at tumakas kasama ng asawa ko. Aalis na ako. Paano naging kasalanan ko lahat ito? Bihira kang maaga sa bahay ngayong araw. Manood tayo ng movie. Balak kong magrenta ng theater. Pero, mas komportable sa bahay. Sige. Ano ang panonood natin? Narinig kong maganda ang horror movie na ito. Maganda ang atmosphere ng horror movies. Kapag may natakot, pwede lang magtago sa braso ng isa. Nanonood ka ng horror movie? Oh. Hindi ka natatakot? Mabuti naman. Ay, mahal, sobrang takot ako. Ay, Okay lang, ayos lang. Nandito ako. Ayos lang. Tulog na siya. Natutulog habang nanonood ng horror. Talagang kakaiba siya. Ako ito. Nandito ako. Nandito ako. Oscar, ang asawa ko. Anong nangyari sa'yo nitong mga nakaraang taon? Nakalimutan mo na naman ako. At ang agresibo mo. Blake Cooper. Yung pagpunta ng asawa ko sa orphanage at ang nangyari dati, kumusta na ang investigasyon? Wala pa po, G. Preston. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Mabuti. Oh, siya nga pala, G. Preston. Si Guy N. Eng. Cara Sterling ay sumakay ng eroplano ngayong gabi mula France, papuntang Riverview.
Kagabi, ang pelikula bang pinili ko ay nagpabago ng sitwasyon sa inyong dalawa? Nakatulog ako. Inilagay ako ni Oscar sa kama, at siya'y nagpalipas ng buong gabi sa labas. Ha ha ha, ang kulit mo. Hindi ako makapaniwala na nakatulog ka. Hay, pero ang asawa mo, hindi naman dati nagpapatagal sa labas ng gabi. Hindi mo ba iniisip na nakikipagkita siya sa dating nobya niya? Sa tingin ko, hindi. Mabuti naman siya sa akin nitong mga nakaraan. Yun ay bago pa siya bumalik. Ngayong bumalik na siya, ano na ang mangyayari sa atin? Ang mga lalaki ay mahilig sa paningin. Kailangan mong panatilihing bago ang lahat. Kung maglakas loob siya, aalis na lang ako. Pagsisihan niya ito at hahabulin niya ako ng napakalayo. Subukan mo ito. Ito ay masyadong nakakabuyo. Ako. Oh, sige na. Para lang ito sa kasiyahan sa kwarto. Anong nangyayari? Nahihiya ka ba? Okay ka lang ba? May kinain ka bang masama? Ikaw ba'y? Nakuha na ang iyong regla. Na-delay ako. Na-delay ka rin? Buntis ka. Buntis? Isa para sa iyo, isa para sa akin. Maghahalin-hinan tayo sa pag-aalaga sa kanila. Pareho tayong magiging mga ina ng 2 beses. Ang mga bata ay magkakaroon ng mga mata mo at mga binti ko. Dapat magmana sila ng mga katangian natin. Darating na ang asawa ko sa airport. Kailangan kong sunduin siya at sabihin sa kanya ang balita. Ang asawa ko ay nasa opisina. Pupunta ako doon ngayon. Dapat kong pag-isipan ng mabuti ang mga kondisyon na dapat ilagay para maging sulit pagkatapos ng hirap ng 10 buwan na pagbubuntis. Alam ko, papapirmahan ko siya ng kasunduan na lahat ng ari-arian ay mapapasa akin. Ma'am, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Si Mr. Preston ay abala ngayon. Ayos lang. Maghintay ako sa loob. Sandali, pasensya. Hindi ka talaga makakapasok doon ngayon. Blake, may babae ba siyang tinatago doon? Wala. Kung gayon, aalis ako. Hey, Tama ang lahat. Ngayong bumalik na ang Kara, hindi na umuuwi ang Oscar. ma'am. Huwag mong sasabihin kay Ginoong Preston na nandito ako. Kung hindi, kung mag-away tayo at ako'y tumakas, ikaw ang mananagot. Ako. Sa wakas, ang mga bagay sa pagitan ni na Ginoong Preston at ma'am ay nagsisimula ng bumuti. Ngayon may iba na namang problema. Pasensya na, Oscar. Napakahina ng kalagayan ko. Nawalan lang ako ng balanse sandali. Nakapag-ayos na ako sa ospital, makakahanap agad ng kidney donor. Kailangan mo lang maghintay sa ospital para sa operasyon. Oscar, narinig ko na ikaw at ang asawa mo ay hindi nagkakasundo. Maganda naman ang samahan naming mag-asawa, hindi mo na kailangang mag-alala. Umalis ka. Makipag-ugnayan ka lang kay Blake pagbalik mo. Sige, aalis na ako. Ginoong Preston, ang asawa mo. Ano naman ang tungkol sa kanya? Ito ang medical report niya mula 3 linggo na ang nakalipas. Hirap magkaanak. Ginoong Preston, oras na para sa pulong. Huwag mong sasabihin kay ma'am ang tungkol sa ulat. Oh. Avery. Avery, ang tagal na nating hindi nagkita. Narinig kong ginagaya mo ako.
Pero hindi ka pa rin gaanong kamukha ko. Tawagin mo akong Mrs. Preston. Dahil ilang taon na tayong hindi nagkikita, mukhang masama ang pakiramdam mo. Ang pangit ng itsura mo. Niyakap mo ang asawa ko sa harap ko, at ngayon nandito ka para mang-asar. Akala mo ba pushover lang ako? Totoo namang masama ang kalagayan ko. Kaya nga ako bumalik ngayon. Kailangan kong magpa-kidney transplant. Dahil mukhang maayos naman ang kalusugan mo, medyo nababawasan ang konsensya ko. Transplant? Hindi ba sinabi sa'yo ni Oscar? Ikaw ang kidney donor na hinanap ni Oscar para sa akin. Sakto lang natugma ang kidney mo sa akin. Mabait siya. Pinakasalan ka para makabawi. Hindi naman masama ang nakuha mo. Dinala ako ni Oscar kamakailan. Para ba maghanap ng match para kay Kara? Nagpakumpletong physical exam kami. Wala akong magagawa. Ang kalusugan ko ay naging pabigat kay Oscar. Nahadlangan din ito kami ni Oscar. Anyway, ikaw na ngayon ang Mrs. Preston. Oo, ako nga ang Mrs. Preston. Kaya bakit mo naman akalain na maniniwala ako sa sinasabi ng isang katulad mong outsider? Tungkol naman sa donor ng kidney, dapat akong umuwi at tanungin ang asawa ko. Ah? Pasensya na, napaka-energetic ng asawa ko. Ang likod ko ay sobrang masakit, kaya aalis na ako. Paalam. Huwag kayong magmadali, mga anak. Dahan-dahan lang, at huwag bumangga sa kahit ano. Oh, Avery, nakauwi ka na. Nanay, anong nangyayari? Huwag kang ma-pressure. Hindi ko kayo minamadali na magkaanak. Pwede ninyong gawin ng dahan-dahan. Ayos lang yan. Ganito kasi, si Oscar ay nasa basement, nagpapagawa ng gym. Naisip ko, dahil nagsimula na ang trabaho, mas mabuti ng ating ayusin ang nursery sabay na rin. Makakatipid tayo sa pag-renovate ulit kapag kailangan natin ito sa hinaharap. Gusto mo ba ng mga anak? Kailangan ninyong paghirapan yan. Nanay, pupuntahan ko para tingnan ang gym. Ang gym na ito ay ipinapatayo para sa akin. Kung gusto mong gamitin ito, tandaan mong magbayad. Hindi ka naman nagkukulang sa pera. Kung ayaw mong magbayad, ayos lang din. Pwede mo akong bayaran sa ibang paraan. Paano? Sino bang gustong magbayad ng ganoon? Ano to? Wala? Wala. Oscar, tanong ko lang. Gusto mo ba ng mga bata? Bakit biglang nagtanong ng ganyan? Nakita ko lang si Mama, nag-aayos ng nursery. Nagtatanong lang. Alam na ba niya na may problema siya sa pagbubuntis? Wala ako. Maingay masyado ang mga bata. Ano pa ba ang inaasahan ko? Avery. Sa totoo lang, tayo. Buti na lang ayaw mo ng mga bata. Ang sakit kaya mga anak. Kung pipilitin mo akong magbuntis, ayaw ko pa rin naman. Hoy, Avery. Avery, itong dalawang damit ng baby, ito ay para sa baby mo, at ito naman ay para sa akin, okay? Anong baby? Avery, may problema ba sa mata mo? Ang ibig kong sabihin, fur baby. Nagpaplano kaming mag-ampo ni Rachel ng ilang alagang hayop. Anong klaseng hayop? Teka, hindi mo ba sinasabi sa asawa mo ang tungkol sa pagbubuntis? Hindi pa. At hindi ko rin balak. Rachel, kailangan mo akong tulungan na itago ang sekreto ng baby na ito. Ano? Bumalik na si Kara. Bumalik na siya? Pero asawa ka niya, at dinadala mo ang anak niya. Hindi siya maglalakas loob na guluhin ka. Si Oscar ang may gusto na mawala ka para makasama niya ito. Gusto nila ang kidney ko. Huh?
Tumahimik ka. Teka, ano ba ang nangyayari? Hindi muna yan importante ngayon. Ang pinakamahalaga, kailangan kong tumakas. Tumakas? Oo. Traitor si Oscar sa akin. Kaya hindi ako mananatili. Aalis na ako. Sisiguraduhin kong hindi na niya ako muling makikita. Ikaw ang unang umalis sa amin. Hindi ko hahayaang saktan ng sinuman ang anak ko, kahit na ikaw. Mayroon akong tiket sa tren para sa iyo, at tiket sa eroplano rin. Sige. Pipili na lang ako ng isa. Para hindi ka nila matunton. Hindi, dapat sumama na lang ako sa iyo. Bakit mo gagawin iyon? Kailangan mong mag-ingat dahil may baby ka. Hanapin mo ako kapag nakapag-ayos na ako. Sige, aalis na ako. Pumasok ka na sa loob. Huwag mo akong idamay. Hindi nila ako kayang galawin ngayon. Hindi ako natatakot. Alice na Echo. See? Sir, bakit tayo huminto? Mukhang may hinahanap sila. Pinapahinto ang bawat sasakyan. Sinusuri lahat. Sino ang hinahanap nila? Mayroon tayong breaking news. Naglabas ng emergency missing persons alert ang Preston Group. Lahat ng labasan at pasukan sa Riverview ay sinusuri. Ang hinahanap nila ay yung tumakas na asawa. Masama ito. Hindi ikaw ang hinahanap nila, ano? Hindi ka naman ganoon katanga. Para makipaglaro sa isang CEO, nagpapahirap, para lang manalo ang ibang babae. Huwag mong sabihing buntis ka at tumatakas ka. Dapat ba nating salpukin ang tarangkahan at magkaroon ng eksenang Fast and Furious? Tinatakasan mo pa rin ako. Tumabi ka. Avery, Huwag kang lalapit. Hindi ako sasama sa iyo pabalik. anong problema mo? Anong problema ko? Pera mo lang ang habol ko, pero buhay ko ang gusto mo. Avery. Pumunta ka sa ospital. Hindi ako pupunta sa ospital. Bilis, tumawag ka ng doktor. Oscar, Tapos na. Handa na ang lahat para sa operasyon. Rachel, nasa Mercy Care Hospital ako ngayon. Halika, sagipin mo ako. Tigilan mo ang pagtatakbo araw-araw, hindi ka makakatakas. Bakit hindi ako tatakbo? Naipit ako sa isang halimaw na tulad mo. Dapat ba akong manatili dito bilang mabuting babae at hayaang bulihin mo ako? Ako ang nambubuli sa'yo. Paano ba kita binubuli? Hindi ba kita binalaan dati? Kapag ginulo mo ako, huwag ka nang mag-isipang tumakbo. Nakalimutan mo ba? Sino ba ang nanggulo kanino? Mula ng araw na ikinasal mo ako, mayroon ka ng masamang hangarin. At ngayon, lumabas na ang totoo mong intensyon. Avery, Mr. Preston, CEO. Ang tagal mo nang natutulog sa tabi ko. Hindi ka naman lugi, di ba? tumahimik ka. Hindi ako tatahimik. Gusto kong makita ng lahat ngayon kung paano hindi mo mapigilan ang mga mata mo sa sarili mong plato. Kahit na siya si Mr. Preston, may karapatan pa rin ako. Hindi niya ako maaaring isakripisyo para iligtas ang tunay niyang minamahal. Avery, pwede bang hayaan mo muna ang doktor na tignan ka? Tignan mo siya. Nasugatan ang kamay ko at ganyan pa rin ang kilos niya. Hindi na siya makapaghintay. Hindi ka ba makikinig kahit minsan? Wala na akong masabi. Hindi lang ako ang dapat kong isipin ngayon. Ano? Wala man lang isa. Narito rin ako. Narito ako. Habang nandito ako, hindi ko hahayaang magdusa si Avery ng ganitong ilegal na paglabag. Ano ang nangyayari rito? Ginoo, kailangan ninyong ipagtanggol ang katarungan para sa amin. Ginoo, Tiyak na magiging makatarungan at walang kinikilingan kami. Ginoo, kahit bilang isang asawa,
Hindi mo pwedeng pilitin ang iyong may bahay na gumawa ng anumang iligal, tama ba? Ano ang pinilit kong gawin mo? Ginoo. Walang sino man ang may karapatan na maging higit sa batas. Avery, magsalita ka. Huwag kang matakot. Lumayo ka sa akin. Gusto niyang kunin ang aking bato para ibigay ito sa kanyang unang pag-ibig. Ano ang sinabi mo? Oscar, mahal na mahal kita. Alam ko ang tungkol sa iyong unang pag-ibig, at maaari ko pa itong palampasin, ngunit hindi ko kayang panoorin kang lumabag sa batas. Ang pagkuha ng aking bato ay isang bagay, ngunit ang paglabag sa batas ay isang seryosong usapin. Eksakto. Gago ka. Sinubukan pa ni Avery na protektahan ka sa hindi paglantad sa iyo. At gayon man, hinila mo pa rin siya pabalik dito. Tao ka ba? Ginoong Preston, may iba ka pa bang sasabihin? Kailan ko ba sinabi na gagawa ako ng anuman sa iyo? At lahat ng usapang ito tungkol sa unang pag-ibig at mga bato, ito ay talagang katawa-tawa. Ginoo, nagdadahilan pa rin siya. Diretso sa harap mo, sinusubukan niya akong saktan. Dok, hindi ba dapat ay narito ka na? At magbandahe sa kanyang braso. Pumunta ka rito ngayon. Ano ang tinitingnan mo? Bandahan ang sugat? Papunta na. Papunta na. Ano ang nangyayari dito? Nagkamali lang. Gusto ni Mr. Preston na gamutin namin ang maambandahan ang kanyang braso. Wala kami ginawang ilegal. Ikaw, hindi mo kukunin ang kidney ko at ibibigay sa Kara. Ano ang iniisip mo? Kailan ko sinabi na ibibigay mo ang kidney mo? Lahat ay maling pagkakaintindi. Aha. Sir, lahat ay maling pagkakaintindi. Ipapakita ko sa inyo ang daan palabas. Bilang mag-asawa, dapat mas mag-usap kayo. Tara na. Dok, bandahan mo siya. Oo, siyempre. Maging maingat. Tignan mo ang sakit na nararamdaman niya. Siya. Ano ang tungkol sa operasyon ni Kara? Ang ospital ay nag-ayos ng kidney donor, wala itong kinalaman sa akin, at siguradong wala itong kinalaman sa iyo. Huwag kang gumalaw. Kaya lahat ng ginawa ko ay walang saysay. Hindi ako makapaniwala na nagsinungaling siya sa akin. Ako, Ano ba ang tinanong mo sa kanya? noon pa. Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Hindi mo masabi. Hayaan mo na ako. Dahil gusto mo lang ng kapalit, ngayong bumalik na si Kara, pumunta ka na sa kanya. Avery, seryoso ka ba? Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kita kamahal? Bakit kailangang isali ang ibang tao palagi? Ganoon mo ba siya kamahal? Hindi ko na ba siya pwedeng banggitin ngayon? Tigilan mo ang pagiging unreasonable. Ganito talaga ako. Break up o hiwalayan, ikaw ang bahala. Avery, ano-ano na lang ang sasabihin mo, no? Oscar? Oscar, narinig kong nag-aaway kayo. Huwag na kayong mag-away. Avery. Oscar, may operasyon ako mamaya. Medyo natatakot ako. Pwede bang samahan mo ako? Kara, pinagbilinan ako ni Frank na alagaan ka bago siya namatay. Yun lang ang dahilan kung bakit. Hindi kita kinausap nang magkalat ka ng chismis tungkol sa atin noon. Pero tandaan mo ang lugar mo. Kung mangangahas kang guluhin ang asawa ko ulit. Huwag kang umasang magiging mabait pa ako. Bakit siya? Si Avery ay isang ulila lang. Napakadumi ng nakaraan niya. Hindi ako naniniwalang mamahalin mo pa siya kung alam mo. Ipadala mo sa akin ang address ng tiyuhin ni Avery. Ang pamangkin niya ay nagpakasal sa mayamang pamilya. Paano niya basta iiwan ang kanyang kamag-anak na naghihirap? Bakit hindi mo pinatuyo ang buhok mo? Baka magkasakit ka. Ako na ang gagawa. Huwag kang kikilos. Kailangan mo nang bumalik sa ospital para sa bagong benda. Paano naman ang sanggol? Wala nang takasan ngayon. Ni hindi nga gusto ni Oscar Preston ang mga bata. Sasabihin ko ba sa kanya? Nabighani ka ba sa akin? Ano pa ang gusto mong makita? Sa liwanag ng araw. Gago ka.
Hindi ba't sinusunod ko lang ang gusto mo? Hindi ako. Isang taong walang kwenta tulad mo, mas gugustuhin ko pang tumingin sa baboy o aso kaysa sa iyo. Ikaw. Huwag ka nang umasang aalis sa Riverview. Hoy, Mr. Preston. Bakit may dala kang unan? Nag-alala si ma'am na hindi ako makapagpahinga ng maayos, kaya pinapunta niya ito sa opisina para sa idlik. Ah. Talagang pinalaya siya. Ito, yung gago na si Avery ay nakapag-asawa pala ng napakaganda. Ikaw ang tiyuhin niya, at ako ang tiya niya. Ilang taon nang wala ang mga magulang niya. Kung hindi tayo ang pagiging mabuti niya, kanino pa? Aha, totoo nga. Ang pondo para sa kasal ng anak natin ay maaasikaso na rin sa wakas. Ayos yan. Tara na, haha. Avery. Ako ang tiya mo. Siya ang tiyuhin mo. Ilang taon lang ang nakalipas. Hindi mo ba kami naaalala? Ako ang tiyuhin mo, Avery. Avery, ito si tiyuhin. Huwag kang matakot. Uminom ka. Ano? Avery, makinig ka. Patay na ang mga magulang mo. Mula ngayon, sundin mo ang sasabihin ko. Aalagaan kita ng mabuti. Ha ha ha. Lumayas ka sa akin. Avery, tarantado ka. Ako ang tiyuhin mo. Ako ang pamilya mo. Eksakto, pamilya tayo. Nakatira ka pa nga sa bahay namin ng ilang buwan. Ngayong nakapangasawa ka na ng mayaman, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Bakit hindi mo kami anyayahan para makaupo? Tagapangasiwa, paalisin mo sila. Kapag nakita mo sila ulit, tawagan mo agad ang pulis. Opo. Avery! Hindi. Avery, Pakawalan mo ako. nanaginip ka lang. Ayos lang. Hindi totoo yon. Magandang umaga. Gusto ko ng magaan lang. Kukuha ako ng lugaw. Rachel, gusto mo rin? Kuha ka rin ng isang mangkok para sa akin. Hindi pwede. Hindi pa rin kayo nagkakasundo? Rachel, alam mo ba kung ano ang nangyari sa pamilya niya bago pumunta si Avery sa orphanage? Parang pagkatapos mamatay ang mga magulang niya sa aksidente, nanirahan siya sa tiyuhin niya ng ilang buwan, tapos napunta siya sa orphanage. Hindi niya sinasabi ng eksakto kung ano ang nangyari. Madalas siyang nananaginip nitong mga nakaraang araw. Kakaiba yon. Sabi niya bihira na lang siya managinip nang magpakasal siya. Salamat. Hindi ko sinasadya na parami ang nakuha ko. Mamaya, magsha-shopping kami. Ingat kayo. Sige, tatanggapin ko na to. Ang cute-cute naman ito. Kailan mo ba sasabihin sa kanya na buntis ka? Tungkol naman kay Kara. Hindi iyon totoo. Hindi ba't nagkagulo lang? Nagtatampo ka pa rin? Hindi ako nagtatampo. Tinanong ko siya kung bakit niya ako pinakasalan noon at hindi man lang siya nakasagot. Maghihintay ako hanggang sa makasagot siya. Bago ko sabihin sa kanya ito. Avery, nakita rin kita. Pakiusap. Tulungan mo ang kapatid mo. Avery, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Sino yan? Tiyo at tiya ni Avery. Avery, ikaw, ngayong nakapangasawa ka na ng mayaman, hindi mo na kami papansinin. May sakit na ngayon ang kapatid mo. Kailangan niya ng 200,000 para sa operasyon. Kailangan mong tulungan kami. Tama. Avery, magkakamag-anak tayo. Dito ka tumira sa amin nung bata ka. Hindi mo man lang sinabi sa amin na ikakasal ka na. Naiintindihan ko kung nahihiya ka sa aming mahihirap, pero buhay ng kapatid mo ang nakataya. Ituring mo na lang na hiniram mo sa akin. Ituring mo na lang na utang. Ngayong successful na siya, hinahamak na niya ang mahihirap niyang pamag-anak. Ayaw pa niyang magpautang para lang makapagligtas ng buhay. Ang suot niyang damit ay limited edition. Halagang 500,000 yan. Mukha siyang maganda sa labas, pero sa totoo lang, walang utang na loob.
Avery, kami. Wala na talaga kaming magawa. Isipin mo na lang, pagkatapos mawala ng mga magulang mo, kami ang nagpalaki sa'yo. Kailangan mong tulungan kami. Kayo ang nagpalaki sa akin. Nakaluhod na ako sa harap mo. Pakiusap, tulungan mo kami. Hindi ba siya natatakot sa karma? Pinapakiusapan niya ang dalawang matanda. Napakawalang puso. Hindi ba siya nag-aalala na makikita ito ng mga anak niya balang araw? Ano ba ang pinagsasabi mo? Oo, eksakto ang gusto ko. Pagkatapos ngayon, ang putang iyan na Avery ay tatanggapin bilang isang walang utang na loob. Ang mga Preston ay hindi kailanman tatanggap ng isang anak na babae na may ganitong mantsa sa reputasyon. Paandarin pa ng mga tao ang sitwasyon. Dapat tayong pumunta at makita mismo. Oo. Hindi ko pinapansin ang sinasabi mo. Hindi ako magbibigay kahit isang sentimo. Avery, ikaw na ang asawa ng CEO ng Preston Group. Hindi ba maaari kang tumulong kahit kaunti? Preston Group, iyon ang malaking kumpanya na nag-donate ng daang-daang milyon kada taon. Narinig ko na palagi silang gumagawa ng charity. Hindi niya tutulungan kahit ang sariling pinsan. Siguro lahat iyon ay pakitang tao lang. Siguro ang reputasyon ng mga Preston ay sinisira ng babae na ito. Ito ay personal kong usapin. Walang kinalaman sa Preston Group. Para sa kanila, dapat tanungin mo sila kung ano talaga ang ginawa nila sa akin. At may lakas pa sila ng loob na humingi ng pera sa akin. Avery, mahirap kami noon. Hindi kami nag-alaga sa iyo ng maayos. Pero wala kami magawa. Tama, walang magawa. Rachel, palagi mo tinatanong ako kung bakit hindi ko maalala ang anuman bago ako mag-11. Kung bakit may kamag-anak pero nakatira sa orphanage. Sila ang dahilan. Ang dalawang bastardo na ito. Pagkatapos kunin ang bahay ko. Siya. Sinubukan niya talagang rape ako. Tumakbo ako para sa buhay ko at pagkatapos ay naaksidente ako sa kotse. Pagkagising ko, wala akong maalala. Nagsisinungaling ka. Nagpa siyang tumakas ka lang dahil naglalaro ka. Papaano kita matatamaan? Tama. Bata ka pa noon. Hindi mo na maaalala yon. Nakalimutan ko na. Sana nga nakalimutan ko na lang. Nakalimutan ko na ang lahat ng pinakamagandang alaala na kasama ang mga magulang ko. Ngayon, ang pinakauna kong alaala ay nung hinipo ako nitong batang to. Yung araw na umuulan. Avery, Sino ka? Ito si Ginoong Preston. Bakit siya bumugbog sa publiko? Binubugbog ng presidente ang isang tao. Hoy, halika kayo. Kalokohan to. Binubugbog ng presidente ang mga tao. Sino ang nag-utos sa'yo? Magsalita ka. Oscar, may hindi ba pagkakaintindihan? Hindi naman mukhang taong may trauma si Avery. Anong klaseng tao yon? Mapagmalaki at mapang-api ang ng abuso, kaya dapat sunod-sunuran ang biktima. Natatakot lang ako na lumala pa ang sitwasyon. Hindi maganda yon para sa reputasyon ni Oscar. Ang mahalaga lang sa akin ay ang nararamdaman ng asawa ko. Ang iniisip ng iba, wala akong pakialam. Okay lang. Nandito ako. Lahat ng ginawa ninyo sa asawa ko, ipapaimbestiga ko sa pulisya. Pero tungkol sa mga balitang ikalat ninyo tungkol sa asawa ko, mabuti pang sabihin ninyo sa akin ang totoo. Walang sino man. Kami lang ang pumunta rito. Ganoon ba? Kaya tatanungin ko na lang ang anak ninyong nasa ospital. Siya yon. Hindi ako yun. Sino? Cellphone ko. Ginoong Preston, ang mga bidyong ito ay ipinadala kay Miss Sterling. Nagsisinungaling ka. Hindi ako yon. Avery, baka na-frame lang ako. Magkaklase tayo noong high school. Naniniwala ka sa akin, di ba? Hindi ba? putang ina mo. Kung hindi ikaw, sino? Avery, akala ko gusto mo lang ng atensyon ng pamilya mo. Hiningi nila ang address mo, kaya ibinigay ko. Hindi ko talaga inakalang sasaktan ka nila. Ang bait mo naman sa akin, di ba? Oscar, hindi ako naniniwala kahit isang salita mula kay Kara. Sinusubukan lang niyang saktan ako. Hindi ba ganoon ang tingin mo? Tama. Sinubukan niyang saktan ka. Hindi ko siya palalampasin. Oscar. Blake, Sir. dalhin ninyo ang mga taong ito. Kayo na ang mag-interoga sa kanila. Tungkol naman kay Kara, siguraduhing mawalan siya ng lahat. Oo nga. Dalhin mo na siya. Wala tayong pakialam diyan. Oscar, paano mo nagawa sa akin ito?
Nakalimutan mo na ba ang pinagsamahan natin? Tigilan mo ang paggamit sa nakaraan natin para pilitin ako. Kasuklam-suklam, Lahat ito dahil sa putang ito. Kinayuma ka niya. hindi niya kailangang gumayuma sa akin. Lahat ng ginagawa ko para sa kanya ay kusa ko namang ginusto. Huwag mo nang ipakita sa akin ang pekeng mukha mo. Pasensya na. Nalate ako. Hindi ka naman late. Wala namang magagawa sa mall. Hindi naman ako talo. Saka, naparusahan naman sila. Nagsisisi talaga ako. Bakit hindi ko sinubukan noon pa na alamin ang amnesia mo? Mahalaga ba iyon? Mahalaga. Kung alam ko lang na may amnesia ka at hindi mo ako sinadya na iwan o kalimutan, hindi sana nasayang ang mga taon na yon. Hindi na mahalaga ngayon. Kung masakit para sa'yo, wag mo nang isipin. Gusto ko lang na masaya ka ngayon. Si Chara. Hindi ko siya mahal. Okay lang. Kumakalat siya ng chismis. Avery, alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ng nanay ko para maging manugang niya? Ginang, abala talaga si Mr. Preston ngayon. Umalis ka. Oscar, mamamatay ako sa'yo. Pasensya na, Mr. Preston. Hindi ko napigilan si Madam. Blake, umalis ka. Sinabihan kita na bantayan mo ang boss mo at siguraduhing makipag-date siya, pero hindi mo magawa yon. Talaga namang, hindi ka pa rin makahanap ng asawa ng mag-isa. Ang dami-daming ipinakilala ko sa'yo. Bakit mo silang lahat iniwan sa altar? Mamamatay ako sa'yo. Wala sa kanila ang tipo ko. Anong klaseng babae ang gusto mo? Sabihin mo at hahanapin ko siya sa buong mundo. Ma, hanapan mo ako ng katulad nito. Ganitong tipo ang gusto mo? Mas mabuti kung isang bagong graduate na ulila. Ang kakaiba naman ang hinihingi mo. Kung mahahanap ko siya para sa'yo, papayag ka na magpakasal? Wala sa inyong magkapatid ang madaling pakisamahan. Mas mabuti kung magkapatid na babae ang hanapin ko para sa inyong dalawa at sabay kayong pakasalan. Dahil maganda ako. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ako gusto? Huwag kang magpaliko ng usapan. Wala ka bang anumang nangyari kay Kara, pero sabi ng lahat, siya ang nakawala sa'yo. Meron akong ganong tao. At ikaw na yun simula pa lang. Inaano ka ba? Wala namang lagnat. Tingin ko, gusto lang ng nanay ko kung gaano kakatanga. Gago ka. Ganun lang ba para matawag na gago? Ganun ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Hoy, ayos ka lang ba? Umalis ka. Anong problema? Ayaw kitang makita. Tingnan mo, ano ba ang may problema sa'yo? Dalhin kita sa doktor. Ayoko. Ano ba talaga ang mga sintomas na to? Ang moody mo. Parang buntis ka. Ano naman ang masama kung buntis? Mahirap talaga ang mabuntis, alam mo. Anong karapatan mo para sabihin yan? Hindi ko sinasabing masama ang mabuntis. Ang ibig kong sabihin, Ako, umalis ka na lang. akala mo aalis ako dahil lang sinabi mo. Paalam. Sige, huwag kang lalapit sa akin pagkatapos. Nandito lang ako. Saan pa ba ako pupunta? Akala ko natural na. Immune ako sa morning sickness. Tingnan mo ngayon. Paano mo ito itatago sa asawa mo? Tingnan mo. Napoprotektahan ka na para kang nakabalot sa bubble wrap. Iba ako. Ako. Pwedeng kumain ng spicy hot pot mamaya. Walang pumipigil sa akin. Taxi, G. Preston, narito na po ang pinakabagong jewelry catalog na hiniling ninyo. Mabuti. Mag-book ka ng restaurant para sa akin mamayang gabi. Siya nga pala, mahilig sa maanghang ang asawa ko, kaya humanap ka ng ilang option. G. Preston, may meeting po kayo kay G. Lee, mamayang gabi. Eh di si Mason na lang ang pumunta. Wala po sa opisina ang Vice President.
Ganun ba? Oy, Oscar. Mason, pwede mo bang pumalit sa akin sa dinner kay Jilly mamayang gabi? Ako? Abala ako. Naghahanda ako ng mga gamit para sa baby. May pupuntahan akong bagong dad bootcamp mamayang gabi. Ganun ba? Hindi ka pa ba nagsisimulang maghanda? Hoy, bakit hindi ka sumama sa akin? Narinig ko na kapag hands-on ang ama, mas nagkakabonding ang baby. Sa kanya, Hindi pa kami ganoon. Hoy, huwag kang magsabi ng kahit ano. Sa harap ni Avery. Oscar, wag mong sabihin sa akin na hindi mo pa alam na buntis siya. Sina. Mahal, uminom ka nito. Ayaw ko nito. Gusto ko ng spicy fish. Pero mabuti ito para sa baby. Huwag mo akong lokohin. Spicy fish. Si. Ito. Hoy. Sige na. Uminom ka ng tubig. Tapos na ako dito. Eddie, dalhin kita sa isang lugar. Tara na. Bakit mo naisipang dalhin ako rito? Naalala ko madalas ka raw maglaro ng bola dito, at ang daming babaeng nagdadala sa'yo ng tubig. Nagdala ka ba sa akin kahit minsan? Sabihin mo muna. Noon, napansin mo ba ako? Oy, pare. Avery, kung pupunta ka lang dito, papatawarin kita sa pagkalimot mo sa akin. Oscar, hinahanap ka ni Kara. Nasugatan si Frank. Oy, Sabi nila, pagkatapos mong makascore, titingin ka ng hindi sinasadya sa taong gusto mo. Tumingin ka sa direksyon namin noon. Akala ko gusto mo ako, pero sumunod sa amin si Kara. Alam ko na nga eh. Nagpapanggap lang pala ako. anong iniisip mo? Girlfriend siya ng kaibigan ko. Hindi ako interesado sa ganoon. Mali yan. Eddie. Eddie, may gusto ka sa iba. Sa isang taong hindi ko kilala. Oo. May gusto ako sa isang bulag. Bulag? Eksakto. Bulag sa mata at sa puso. Nakapunta ka na rito dati. Oo, noong nagpa-part-time ako sa kolehiyo, kapag gabi na akong nakakauwi, diyan ako umuupo at kumakain ng instant noodles. Ang bait ng may-ari. Lagi niya akong tinatabihan ng mainit na tubig. Mr. Preston, nandito ka pala. Kumusta po? Magkakilala kayo? Avery, kayo ba? Magkasama na ba kayo? Asawa ko. Ayos, ayos. Ang galing naman. Lagi ko ngang iniisip kung bakit ba ako tinulungan ni Mr. Preston na patakbuhin ang tindahang ito. Kaya pala, Ma'am, sige po, magtrabaho na po kayo. Mag-iikot lang kami. si. Avery, di ba gusto mong itanong sa akin kung kailan? Kita unang napansin. Dito? Tumigil ka, manyak ka. Kumuha ka ng litrato sa ilalim ng palda, tatawag ako ng pulis sa'yo. Ang tapang talaga niya. Kung may magpapakasal sa kya, hindi nila magagawa ng masama sa kanya. Alam mo na pala ako noon pa. Eddie, bakit hindi mo alam kung anong klaseng personalidad ang meron ako? Sayang ang 3 buwan kong pagpapanggap. Wow, ikaw. Ginago mo lang pala ako sa buong panahon na to. Ako pala ang tanga dito. Binigyan kita ng maraming pagkakataon para magsabi ng totoo. Ikaw ang pumili na magsinungaling. Ngayon, bibigyan din kita ng pagkakataon. Mayroon ka pa bang kailangang aminin sa akin? Ako. Mrs. Preston, nasabi ko na sa'yo. Lahat ng aking mga lihim. Buntis ako. Buntis? Bakit hindi ka nagulat? Alam mo na ba? Aksidenteng nabanggit ni Mason yon noong araw na yon, kaya hinanap ko ang medical report mo.
At nagpanggap ka pa rin para lokohin ako. Si. Avery, may isa pa akong sikreto. Nasasabihin sa'yo. Mahal kita. Mahal kita. Mas matagal pa sa alam mo. At mas malalim. Pa sa naaalala mo. Mahal na mahal kita. Nakakapangimi. Avery. Wag mo na akong lokohin ulit, ha? Dahan-dahan, Rachel. Ang peanut brittle na to. Amoy na amoy ko pa lang sa malayo. Gutom na ko. Heto, tikman mo. Mabango nga, no? Pero hindi ganun kaswerte si Oscar, no? Allergic siya sa mani. Bakit kinain niya ang peanut brittle na ginawa ko para sa kanya? Ano ba naman yung kaunting sakripisyo para sa pag-ibig? Isipin mo, malaking bagay tulad ng company anniversary na eksaktong kapareho ng araw ng birthday ni Avery. Coincidence lang ba talaga yon? Hindi ba? Hindi ba't harap-harapan naman ang pagpili sa buong kumpanya? Pakiusap, sa 365 na araw sa isang taon, ano ba ang tsansa? Sasabihin ko sa'yo, dahil lahat ng petsa sa kahon pinalitan ng March 6, ang birthday ni Avery. Anong pinagsasasabi mo? Kumakain ng peanut brittle. Gusto mo? Kinakain mo yan kahit may peanut allergy ka. Parang hindi naman ito lason. Ang hopeless romantic mo talaga. Wala ka ng pag-asa. Tingnan mo kung paano tratuhin ni Oscar si Avery. Hindi tulad mo. Ang tanga-tanga mo talaga. Oh, sige na, honey. Ginoong Preston, narito na ang alahas. Wow! Ito ang Wings of Emerald. May bumili nito sa isang auction sa halagang 100 milyon kamakailan. Kaya si Oscar nga pala. Bagay na bagay sa'yo. Maligayang kaarawan, Ginang Preston. Salamat. Ngayon ay anibersaryo ng kumpanya. At kaarawan din ng aking asawa. Sa aking sariling pangalan, naglaan ako ng 100 milyon para sa mga premyo, para makasali sa lucky draw ang lahat ng narito. Maligayang kaarawan. Ito ang unang pagkakataon. Maraming tao ang kasabay kong nagdiwang ng kaarawan ko. Masaya ako. Ang aking asawa ay karapat-dapat sa lahat ng pagpapala. Marso 6. Dahil sa pagdating mo, naging maswerte kong araw ito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kuha ko sa'yo at ng asawa mo. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Alam mo naman ako. Tara na. May mga top model daw na dumating sa clubhouse. Tara, tingnan natin. Saan ka pupunta? Wala lang. Tara na. Ayoko pumunta. Hala, sige na. Sandali pa lang naman. Sawa ka na agad sa akin. May iba ka na bang hinahanap? Hindi. Hindi ako naniniwala. Bakit mo sinabing pupunta ka sa clubhouse? Hindi ganon. Tingnan mo nga ako. Malaki na ang tiyan ko. Paano ako makakapunta? Dahil lang sa bata kaya ka nandito. Yan lang ang dahilan kung bakit ka nandito. Huwag kang mag-overthink. Oscar, pasensya. Hindi na kagaya ng dati ang mata ko. Wala na akong makita. Magpatuloy kayo. Oscar, delikado ang panahon ngayon. Huwag kang magpadalos-dalos. Avery, halika rito. May inihanda akong mga regalo para sa iyo at kay Rachel. Huwag na naman, ma. Ang mga custom-made na bagay na iyon ay tatagal ng mahigit 10 taon. Iba na itong pagkakataon. Ma, iyan lagi ang sinasabi mo.
Isang araw, bumibili ka ng pabrika ng formula at sa susunod, nagpapatayo ka ng theme park. Parang ikaw lang ang may ginagawa. Kaming dalawa, ni Oscar. Kaming mga magiging ama. Mukhang wala kaming silbi. Mason. Ay tama? Umalis kayo. Kausap ko ang mga manugang kong babae. Bakit kayo nakikisali? Ay, itong dalawang anak kong lalaki ay napakaasahan. Pero may isa silang nagawang tama. Nakahanap sila para sa akin ng dalawang napakagandang manugang. At sabay-sabay pa kayong dalawa ay nagdadalang tao ng aking mga apo. Mukhang napakahirap niyan. Oy, ito ay, ako rin naman ay isang manugang sa isang mayamang pamilya. Sa bahay man o sa labas, mabuti ang pakikitungo sa akin ng lahat. Pero naiintindihan ko rin ang pakiramdam ng hindi nakatatayo sa sariling mga paa. Alam ko kayong dalawa ay nagpakasal kaagad pagkatapos ng pag-aaral. At ngayon, buntis na kayo. Well, mahaba pa ang buhay. Maaari kong bigyan kayo ng maraming pera, pero sana pareho kayong may sariling gagawin. Avery, mahilig ka sa animation, kaya inilipat ko na ang Skyline Comics sa iyo. Rachel, mahilig ka sa fashion, kaya sa iyo ang kumpanya ng disenyo. Salamat, Ma. Si nanay ang pinakamabait sa akin. Sandali! Hoy, hindi ba't mabuti rin ang trato ko sa iyo? Hindi mo nga ako pinapayagang lumabas? Kayo na ang humusga. Gusto niyang pumunta sa clubhouse ngayon din. Pwede ba siyang pumunta doon sa kalagayan niya? Ano naman yun? Kung hindi ako pupunta ngayon, dapat bang maghintay ako hanggang may hawak akong sanggol? Eksakto. Si Avery lang ang nakakaintindi sa akin. Sandali, Oscar, Avery, pwede mo bang kausapin siya ng may katwiran? Ang motto ng pamilyang Preston ay ang asawa ang boss. Ano man ang sabihin ng ginang ay tama. Eksakto. Siya, Maliko, humihingi ako ng paumanhin. Hoy, huwag mong bulihin ang asawa ko. Mahal, okay ka lang ba? Masakit ang tiyan ko. Manganganak na siya. Oh, mahal! Masakit din ang tiyan ko. Steward, ihanda mo ang kotse. Manganganak na ang manugang ko. Aling manugang? Pareho silang manganganak. Bilisan mo,